Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang umaga o magandang gabi. Ito po si Tamiya, no. Share ko lang. May panood ako kagabi. Hanggang madaling araw, no, nanood ako ng video ni Sir Bungo. Naka-silent view ako. So, pero nagko-comment ako sa ibang mga napanood ko na video niya. And napanood ko tong bakbakan nilang dalawa ni Isoy. Yung lalaking nakaupo, no. Kala ko talaga si Sir Bungo yun or kapatid niya ba kasi mukha niya kapag naka-mask and same sila ng sombrero. Di ba parang may ganun yata na sombrero si Sir Bungo, no? So, yung masasabi ko lang sa live na yun, masashare ko lang dun or opinion ko, no? Next time po, kapag gusto niyo pong makipagdebate, yung nakahanda naman po kayo, yung alam nyo yung mga sinasagot ninyo. Di naman natin may iwasan na kapag nakipagdebate tayo ng mga ibang tao, nakipagdebate tayo ng mga Inglesero ba sila, is nabubulol tayo, di na natin naiiwasan na out of the blue, tatanungin tayo ng ganyan, tapos di natin alam yung sasagutin natin. Pero, yung topic nyo is andun lang dun sa pinagdedebatehan ninyo, yung pinag-aawayan ninyo, andun lang yung topic ninyo, pero hindi masagot-sagot. Hindi ko maintindihan si Sir Isoy bakit yung tanong ni Sir Bungo hindi akma doon sa yung tinatanong ni Sir Bungo sa kanya, hindi naman akma yung sinasagot ni Isoy sa kanya. Nakikinig ako kay Isoy, para bang yung utak niya lumilipad kahit saan. Kasi iba-iba yung mga sinasagot ni Isoy as viewer po, Sir Isoy I didn't mean to offend you, pero as viewer, nanonood ako sa bakbakan ninyo, sa debate ninyo, hindi ko po talaga naiintindihan yung mga sinasabi nyo. Naiintindihan ko yung lumalabas sa bibig mo, pero hindi ko naiintindihan kung bakit ganun yung mga sinasagot mo, ang layo doon sa tanong. Hindi ko maintindihan. Katulad kay, ano ba yun? Anong pangalan nun? Master Ozzy? Nabubulol siya, pero siguro parang ganun na yata talaga siya. Medyo nabubulol siya kasi may pinanood akong isang video niya, medyo ganun siya. At saka iba din yung mga sinasabi ni Master Ozzy, no? Ni Maestro Ozzy, iba din yung sinasabi niya. Yung tinatanong ni Bungo, iba naman yung sinasagot nila, parang out of this world na answer yung nire-response nila kay Bungo. And then, kaya naman tumatawa si Sir Bungo kasi nga, hindi po talaga akma doon sa tanong yung sinasagot ninyo. And alam ko naman yung mga pinupunto nila ni Sir Isoy, ni Maestro Ozzy. Alam ko yung pinupunto nila. Madali lang naman Yung pinupunto lang nila is kay Sir Bungo is, wag mo na pakialaman kung ano yung mga ginagawa ng ibang tao, lalo na yung mga ghost hunter. Yun yung inaano nila kasi siguro sa utak nila, no, kasi inaano ko yung sinasagot ni Sir Isoy at saka ni Maestro Ozzy. Napagtanto ko, isa lang yung gusto nila, parang wag ka na makialam kung ano yung ginagawa nila. Alam naman namin o alam naman ng iba na peke ito, wag mo na lang patulan. Para kasing pinatulan mo na dati, tapos lagi mo lang inuulit. Parang yun yung gustong sabihin ni Maestro Ozzy at saka ni Sir Isoy. Parang ganon. Yung parang naalibadbaran sila, kumbaga, na paulit-ulit yung pagdedebang, ganon yata yung nasa nila, sa utak nila. Kaya na sila sa mga videos ni Sir Bungo kasi paulit-ulit lang. So siguro yung point ni Sir Isoy is, alam ko na peke yon, parang ganon. Alam ko na peke yon, pero paulit-ulit mo lang sinasabi sa mga tao na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Diba? Yan yata yung pinopoint niya at saka ni Maestro Ozzy, no? Si Maestro Ozzy din naman is napansin ko, diba sa paranormal yata siya or sa mga manggagamot, no? So manggagamot aspect, parang gano'n. So yun naman nire-respeto naman natin, no, yung mga manggagamot, kasi naniniwala din naman ako sa mga manggagamot. Naniniwala ako sa multo, naniniwala ako sa white lady.
'Di ba? Ba't naman ako di maniniwala sa white lady? So, sasabihin kong sinungaling yung mga anak ko. Kasi nga, itong mga anak ko maliliit na 3, nakakita sila ng ganyan. Isang ghost, no? Pero tinatawag natin na white lady yan kapag, kasi yung pagka-describe sa akin ng mga anak ko is nakadamit na parang pangkasal. At di talaga daw nila makita masyado yung damit. Mas nakikita daw nila yung pintuan namin. So, ibig sabihin, tumatagos, 'di ba? Tumatagos. So, see-through siya. So, ibig sabihin, ghost, parang ganoon. So, sa atin, white lady na yung tawag sa ganoon eh. Na, ano no, na nakikita natin. So, at saka yung sabi ng anak ko, may dala talagang bulaklak na lanta. Yun yung talagang sabi ng 3 kong anak sa akin. Alam nga naman, sabihan ko na sinungaling yung mga anak ko. So, naniniwala talaga ako sa ganyan. Yung black lady naman is, naniniwala din ako dyan kasi mismo yung lola ko, alam naman sabihin ko sinungaling yung lola ko, diba? Mismo yung lola ko is, kinuwento talaga yan sa amin. Sa likuran ng bahay namin, kasi may isang bahay pa dyan, nakita niya talaga doon yung babae. Lagi niya nakikita na itim. So, tinatawag din ng black lady, tinatawag din ng white lady, ganyan. So, multo, ano ba, naniniwala ako. Sa mga duwende naman is, of course, naniniwala ako. Naniniwala ako sa mga duwende. Naniniwala talaga ako sa mga elemental eh. Sa mga ganyan. Kahit anong entity. Siguro, ang di ko lang siguro pinaniniwalaan, no, is yung maganda yung sirena. Yun lang siguro yung di ko pinapaniwalaan. Yan lang siguro. Hindi naman sila entity. Diba? Hindi naman sila mga lamang lupa. Pero yun lang, hindi ko pinapaniwalaan siguro na maganda yung mga sirena. Yun. Hindi naman sila aswang. So, yun, no? So, si Sir Isoy is, alam ko naman yung pinupunto talaga niya eh. Yung gusto niya talagang sabihin. Kaya lang, hindi niya ma-explain ng maayos kay Sir Bungo. So, na ang gusto niyang ipahiwati kay Sir Bungo is, ihinto mo na yung pagdedebunk ko sa kanila. Kasi, may mga nakakaalam naman na hindi sila totoo, na scripted sila. At saka yung sinasabi siguro din ni Sir Isoy at saka ni Maestro Oz is meron naman siguro silang mga video na totoo. Merong mga video na hindi totoo. Ganun, no? Pero Maestro Ozzy at Sir Isoy, no, hindi po kasi maganda tingnan yung ganun, na pinapaniwala po natin yung mga tao na totoo yung nakikita natin. Panloloko po yun, 'di ba? So kung manonood po yung anak ninyo na mga dalaga o binata and then naniniwala talaga sa ganyan, alam mo namang peke, ito-tolerate nyo po. O hayaan nyo maging tanga yung mga anak nyo na maniwala sa ganon. Diba? So, pangit po yung ganon. Kasi, hindi na po kasi entertainment na purpose yun eh. Panloloko po ang purpose ng ganon. Diba? At saka may mga evidence na po yan. Huwag na lang po tayo tanga-tangahan na walang ebidensya dahil may ebidensya naman po talaga. Ni ako, nakita ko yan na viewer ako, andito ako sa Davao, nakita ko yan eh. And sila mismo, pag nagsasalita sila, malalaman mo naman na may kapekean talaga yung video. Diba? And saan ka naman nakakita ng white lady na may anino? Saan ka naman nakakita ng aswang na laging nakatakip yung mukha na parang construction worker para hindi maalikabukan yung mukha niya? Saan ka man nakakita ng kulto na laging naka long sleeve tapos yan lang, lagi silang espadahan, no? Parang ganun, nagasundangay sila pero wala po yung mga matay nila. Wala po yung mga matay nila, delikado ba to, pero wala yung mga matay sila. Diba? So that is very impossible. Very impossible. So, ay, dili na to pairalo ng ato ang katangahan. Ngun ana lang, no? So, ayaw mong kasuko sa kuha. Ayaw mong kalain kung ako mo prangka ko o istorya. Kaya, dili man tabatang gamay na magpatanga-tanga tadara na kabalutang na nadyo'y mali sa video, pugson yun nato na tinuod ang video. Diba? So, pero wala na ako ginaingon, ha? Hindi ko sinasabi na lahat ng video ng mga ghost hunter ay peke. Hindi ko sinasabi yan. May mga ibang video siguro talaga sila na totoo yung ginagawa nila. 'Di ba? So, yun. Yun lang yung opinion ko, no. Yung suggestion ko lang kasi talaga is yung mga peke, umamin na kayo.
bago pa kayo mapahiya in the future. 'Di ba? Bago pa kayo mapahiya kasi mahirap na, 'di ba? Kaysa mawalan kayo ng subscriber at ihina yung views ninyo, kaysa na lumaki yung views ninyo at magkapera kayo ng malaki, mami na kayo. Alam nyo, mas madami pa ang views ninyo kapag ganyan, kapag umamin kayo. 'Di ba? Kasi mag-viral yan eh. Ideya ko lang. Bigyan ko kayo ng ideya. Mag-viral yan eh. Oy, umamin si ganito na ano pala siya. Then, people will start watching you. 'Di ba? And yung kay Sir Bungo naman kasi siguro may ibang tao kasi no na napapansin ko sila sa comments, may ibang tao kasi na iirita na paulit-ulit na lang yung ginagawa. Paulit-ulit na lang ang dinidebunk, ganito, si 88, si Kuya Red, ganyan, si Donsky, ganyan, paulit-ulit. Natural po, kasi iba-iba naman yung mga video nila. At saka, kada week, kada semana, no, naman sila gina-upload video, may ina-upload silang video. So, pag may nakita si Sir Bungo na pwede niyang ma-debunk doon, kasi may something wrong doon sa video, i-debunk niya talaga. Hindi niya naman mayalis din kay Sir Bungo yun na magde-debunk siya, kasi debunker naman siya. 'Di ba? And hindi po yan pag nanakaw ng video. 'Di ba? Hindi po yan pag nanakaw ng video. Yes, it's true na hinahabol natin yung views. Wag na tayo magplastikan. Hinahabol talaga natin yung views. But yun nga, totoo yung sinabi ni Sir Bungo na kay Sir Alpha Ghost nga lang ang dami niyang views. So kung views lang talaga ang hahabulin sa pagde-debunk, di si Sir Alpha Ghost na lang araw-araw i-debunk, 'di ba? So, yan. 'Di ba? May dinedebunk nga siya na mga sikat pero kaunti lang yung views. So it will depend sa title niya, and it will depend kung interesado yung tao sa dinedebunk niya. So ganun lang, 'di ba? So Sir Isoy and Sir Maestro Ozzy, next time na magdedebate is kailangan handa kayo. Yun yung dapat. Kailangan handa kayo kung ano yung isasagot nyo, kung ano yung itatanong nyo, kung ano yung ibabato yung tanong, kung ano yung isasagot ninyo sa tao na nakadebate ninyo. Kasi yung, kung sa Bisaya pa, naglambod din yung dila. Napansin dyan ako sa video. I was having coffee last night, and then nakailang kape ako, nanonood ako, tawa ako ng tawa, and then tumataas yung kilay ko every time na may sumasagot sa inyo na out of this world talaga yung sagot. Ganun. Kaya tumatawa din si Sir Bungo. Ganun, di ba? Isa lang talaga ang na-offend ako kay Sir Bungo, no, na debate. Isa lang talaga is yung kay Ma'am Gwen. Isa lang kasi sinisigawan niya yung babae. And kahit nasabihin natin na go straight to the point, mas maganda talaga na pakinggan muna natin yung tao kahit 3 minutes lang or 5 minutes na explanation niya before yung intro niya bago siya bumuelo, 'di ba? So maganda yung ganon. And so sorry, naputol tayo, no. Maingay yung anak ko. So yun lang, no. So alam naman natin na precious yung time nating lahat. Pero mas okay kasi kung ginawa ni Sir Bungo yung kasi nag-explain si Ma'am Gwen nun And hindi naman sa babae din ako. Nagtatry kasi siya mag-explain. No, parang may intro muna siya. So kasi parang importante yung pinakauna yata niyang sasabihin. So hindi niya nagawa or kung nagawa niya ba yun, but it was a very very long discussion na parang kung sa akin lang nun is sandali, parang ganun ko. Andun ako siguro sa debate din. Sandali lang Sir Bungo, pa-introhin na lang muna natin para matapos to lahat, 'di ba? Kasi kung sasabihin ni Ma'am Gwen na hindi ganito, patapusin mo muna ako, may sasabihin ako importante. Tapos Sir Bungo sabi niya, hindi, go straight to the point, ganito. Diretso tayo sa punto natin. Paano matatapos kung pareho kayo ganyan, 'di ba? And it would be better for Sir Bungo na huminto na siya doon. Kasi paulit-ulit niya na yung sinasabi din yung hindi ganun ganito, hindi kasi ganun, kasi kung binigay niya na yung oras na yon is natapos na yun kaagad. Kung binigay niya yung minuto na yon, 'di ba? Doon lang talaga ako na-offend kay Sir Bungo, no, kasi ang liit lang ng ilang minuto lang yung hiningi ng tao, pagbigyan mo na, 'di ba? Pagbigyan mo na lang, parang ganyan, kasi para magkaliwanagan, 'di ba? And so yun lang yung isa lang talaga na debate yung na-offend ako. So pero
yung pagdedebunk ni Sir Bungo po is lagi niyong sinasabi is tanggalin yung maskara, ang pangit mo kasi, and tanggalin mo yung maskara, natatakot ka kasi. Ilang beses na nagpakita ng mukha yan. And same sa akin, ilang beses na ako nagpakita ng mukha. And isa pa is estilo niya yan eh. Diba? Estilo niya yan. Katulad niyo, Sir Isoy, estilo niyo yung nagdedebate kayo, nakaupo kayo ng ganun, yung paa niyo nakapatong sa upuan, di ba? And it's not appropriate, di ba? Nakapublic ka, tapos ganun yung upo mo. Pero okay lang, kasi feel mo yung ganun na gusto mong umupo sa ganun na posisyon na komportable ka. Pero, hindi naging komportable yung mga sagot mo. And for Master Ozzy, Maestro Ozzy is kalmado lang naman si Master Ozzy eh. Pagkausap mo siya, kalmado siya, and yung akin nandun kay Maestro Ozzy, no, is hindi niya rin alam yung mga ibang sinasagot niya talaga. Hindi niya alam kung ano yung mga sinasagot niya. Parang nawawala siya sa parang nagiging absent-minded. Ganon. Silang dalawa ni Sir Isoy na absent-minded sila. It's because of inuuna niyo yung galit. Hindi niyo inuna yung tanong sa inyo kung ano ba dapat ang isasagot talaga doon. Kung ano ba yung tamang sagot doon. Inuna nyo yung galit, yung puot, inuna nyo. So, kada naiingnon si Sir Bungo, mo yung so ganun ba? Mao ba? Ingon ana? Sure. Hindi na tamang sagot yun sa isang debate yung mga ganun. Pamimikon na yun eh. Pamimikon na yung ganun. And yung ginawa nyong pamimikon sa sagot is naging kayo doon eh, naging childish. Parang bata yung sumasagot na parang mas labaw pa sa kinder na wala kasabot sa gipangutana, 'di ba? So it would be better before you go into a battle, ready yourself first, okay? Before you go into the battle. Okay? Para matarong ninyo inyong mga tubag. So kana lang mga kayo ka-tube, no? So maayong hapon sa inyong tanan, og salamat gid kaayo sa mga nagatanaw gihapon sa ako. Bahala ginagmay lang padere, okay ra na kaayo sa ako, og gimingaw jud ko pag-ayo ninyo. Kung may mga naga-comment na di na ko ma-replyan, pasensya kaayo, mobawi ra ko ma-replyan ta mo ko sa akong YouTube studio since busy ta karon. Kaganihan kadlawon lang is matalan jud ko until 7 o'clock in the morning. So nagatanaw ko video. So kana lang, no. Salamat kaayo sa mga naka-subscribe gihapon sa kuha, sa mga nagatanaw gihapon sa kuha. Salamat kaayo sa inyong tanan. God bless you all, and may health, happiness, and prosperity, no, be with us always. And pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Ito po si Tabia Samuel. Bye.